Forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Pride event po at yung program sa Quezon City Circle ay officially canceled na po at hindi na po itutuloy dahil Nagsalita na si US President Donald Trump kaugnay sa lesbian, gay, bisexual, transgender and queer, LGBTQ, kaugnay sa kanyang polisiya para ipatupad niya sa Estados Unidos. Katapusan na ba ngayon sa LGBTQ sa kanilang panghimpapawid? This week, I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Dalawang kasarian lamang ang kinikilala sa Administrasyong Trump at ito ang babae at lalaki. Hindi natin layunin na saktan ang damdamin ng mga taga-LGBTQ, ngunit gusto nating ipadama sa kanila na ang pamumuhay na ganyan ay isa lamang malaking pagpantasya. Kung maalala ninyo, noong una ginawa ng Diyos ang mga anghel at dahil sa pagrebelde nila, sangkatlo sa kanila ang nagiging mga demonyo. Ang damdamin at pag-iisip ng mga demonyo na hindi nila matanggap na sila'y mga anghel at nagpapantasya na sila'y mga Diyos. Ito'y ibabahagi nila sa tao kahit sa loob pa mismo ng sinapupunan ng ina. Itatanim nila sa damdamin ng mga batang lalaki na sila'y mga babae at sa mga batang babae na sila na may mga lalaki. Ayon kay Father Chad Rifferger, isang exorcist. Asmodeus, he's the demon of homosexuality in men. Then there's the demon of Leviathan, which is the demon of homosexuality in men, but of the masculine kind. These are the women who are heavy on the heels, we would say. Okay. Then there is the spirit of Lilith, which is the more seductive form of female homosexuality. Bakla tumboy, mga nagpababago sa kanilang mga kasarian, intersex, bisexual. Ito ang LGBTQ community, ang tumutukoy na grupo na hindi nila matanggap ang kanilang mga kasarian na sila'y lalaki o babae. Hindi natin layunin na saktan sila, ngunit ating pag-uusapan ang napakahalagang bagay kung ano ang binabanggit sa banal na kasulatan tungkol sa isang homoseksual. Isang nakakagulat na katotohanan ang ating ipapakita ngayon dahil hindi lang ito isang isyo ng ating komunidad, kundi ito'y isang isyo na pang-espiritual. Ano ba ang maitim na lihim na nagtatago sa likod ng LGBTQ? At sino ang nasa likod ng mga demonyo sa naturang grupo? Atin itong tatalakayin, mga kapatid.
Ang mundo na ating ginagalawan ay apektado sa kasalanan at kahit tayo ay may concupiscence, ang atraksyon sa paggawa ng anumang kasalanan at ang ating komunidad ay grabe na ding makasalanan at maski dito sa ating bansang Pilipinas, nangungupya na din sa mga kultura galing sa western area. Kaya, di napansin ng karamihan, nakapasok na talaga ang prinsipe ng kadiliman at ang kultura ay tinatawag na culture of darkness na bumabalot sa sangkatauhan. Hindi tinotolerate ng Santa Iglesia ang ganitong gawaing karumalduman at labag sa batas ng Diyos. Malinaw na nakasaad ito sa banal na Biblia. Leviticus Kapitulo 18, versikulo 22. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae. Karumaldumal ka. Leviticus Kapitulo 20, versikulo 13. At kung ang isang lalaki ay sumiping sa kapwa lalaki na gaya ng pagsiping sa babae, ay kapwa sila nagkakasala ng karumaldumal. Sila ay papatayin na walang pagsala. Ang simbahang Katoliko ay nanatiling tatayo sa ilalim ng nag-iisang batas ng Diyos sa sakramento ng matrimonyo o kasal. Ang lalaki ay para sa babae lamang, malinaw pa sa sikat ng araw. Walang nakasaad sa Biblia na nagbabasbas ang Diyos sa parihong lalaki o parihong babae upang magsama na maging isang laman sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 6. Lalaki at babae lamang ang binabasbasa ng Diyos sa sakramento ng kasal o matrimonyo at ang Diyos mismo ang utor ng sakramentong ito. Ang homosexuality ay isang napakalaking isyu hindi lang sa ating lipunan, kundi pati na rin sa loob ng ating simbahan. Ang binabanggit sa Biblia, Genesis Kapitulo 2, versikulo 24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina. Magsasama sila sa kaniyang asawa at sila'y magiging isa. Ang asawang ito ay tumutukoy sa isang babae, hindi sa isang babaeng damdamin na nagtatago sa katawan ng isang lalaki. Ang pagsasama ng lalaki at babae upang magiging isa sa sakramento ng matrimonyo ay tinatawag na heterosexual pattern. Ibig sabihin, lalaki at babae na relasyon dahil ginawa ng Diyos si Adam at Eve, ngunit sa ating panahon ngayon ay may nagsama na Adam at Steve. Hindi pinahintulutan sa banal na kasulatan ang homosexual relationship at binabanggit ito sa aklat ng Leviticus, Romans, 1 Corinthians na ang mga sexual acts na labas sa heterosexual marriage ay matinding ipinagbabawal ng simbahan at sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang homosexual relationship, kahit na ang premarital relationship, ang extramarital relationship ay hindi rin pinapahintulutan sa banal na kasulatan. Ang pinahintulutan, ikasal, ay ang mag-asawang lalaki at babae. Unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 5. Nais ng Diyos na maging banal kayo, kaya lumayo kayo sa sexual na imoralidad. Dapat ay makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Mga kapatid, nais ng Diyos na magiging banal tayo sa Kanyang harapan at iwasan ang pakipagrelasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae ayon sa Biblia. Ang impluwensya ng LGBTQ community ay nanggaling pa sa mga Diyos-Diyusan sa lumang panahon na sila si Baal at Astoret na binanggit sa Jeremias Kapitulo 4, versikulo 4. Kaya nilang baguhin ang lalaki na magiging babae ang damdamin at ang babae ay magiging lalaki ang damdamin. Lumalabas tuloy ang kapangyarihan ni Satanas sa homosexuality. Gamit ang nasa gobyerno na suportahan sila para sa Pride Month na nagsimula din ito sa New York City.
Noon ang bakla at tomboy ay kinukundina ng komunidad. Noong nagkaroon ng riot sa isang gay bar sa New York City, pinaparada nila ang simbolo sa mga Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ang mga paganong Diyos-Diyosan ay gumagamit ng rainbow at gumagamit din sila ng sagisag ng ulo ng lion at ito ang nagiging sagisag ng LGBT community. Hindi lang ito basta-basta na gay pride, kundi ito isang usaping espiritual at magiging ilalim sa kapangyarihan ng demonyo. Nagkaroon din sila ng petisyon noon na hindi ipabasa ang Biblia dahil kinukundina ng Biblia ang kanilang mga ginagawa. Alam ba ninyo na ang pagsamba ng mga pagano sa demonyo ay umaabot ng 1 buwan? At ito'y ginawa nila sa buwan ng Hunyo. At ito din ang Pride Month ng LGBT community. Di ba kayo nagtaka? Bakit 1 buwan ang Pride Month? Samantalang ang kapistahan ng ating mga bayani, kapistahan ng ating mga santo, at kahit na ang Christmas Day ay 1 araw lamang. Ang New Year's Day ay 1 araw lamang. Ngunit bakit pag LGBTQ community na ang pinag-uusapan ay umaabot ng 1 buwan? Dahil ito'y nakabase sa pagsamba noon ng mga pagano sa demonyo sa loob ng 1 buwan, sa buwan pa ng Hunyo. Kaya, hindi ito isyu lang ng ating komunidad. Ito'y isyu na pang-espiritual. Kahit dito sa Pilipinas, sila din ay nagsagawa ng Pride Month Festival. Sa buwan ng Hunyo, nagtitipon sila sa Quezon City para sa naturang kapistahan na tinatawag na Pride Festival. At mahigit sa 70,000 tao ang nagtitipon at dala nila ang kanilang mga bandila, ang kanilang placards habang nakaparada sa daan ng Quezon City. At habang naglalakad sila, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, kaya napilitang ihayag ng nag-organisa na ihinto ang kanilang aktibidad para sa kaligtasan ng lahat. Yung Pride event po at yung program sa Quezon City Circle ay officially canceled na po at hindi na po itutuloy dahil sa tuloy-tuloy at malakas na ulan na nagaganap. Hindi na po siya safe ituloy. Ang kalangitan ay tila nagbigay ng babala na ang biglang pagbuhos sa malakas na ulan ay hindi lamang simpleng pag-ulan, kundi isang paalala mula mismo sa itaas. Tulad sa pahayag sa Judas Kapitulo 1, versikulo 7, alalahanin ninyo na ang Sodoma at ang Gomora at mga karatig na lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa sa laman. Kaya't sila'y pinaparusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Sa bidyong ito, magpapaalala sana ito sa atin na dapat nating sundin ang kagustuhan ng Diyos at hindi ang pagnanasa natin sa laman. Pleasure is momentary, but punishment due to it is eternal.